Diyos amang nasa langit, naway pagpalain mo ang salita ngayong umaga at ang ngayong habag at biyaya ang mapasa amin upang mausap sa amin. Ang aming puso ay magbabalik sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-4 na kabanata ng Jeremiah at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor HK. Kung tutuusin, ang lahat na nangyayari sa Israel ay nangyari ng napakabilis. Sa chapter 2 ay nabanggit kung sino ang magtataksil sa Diyos at nabanggit na iyon ay ang Juda dahil pinagtaksilan nila ang dapat na pangakong mayroon sila sa Panginoon. Ngunit gayong hindi nila nasunod ang mga pangakong ito ay binibigyan pa rin sila ng pagkakataon ng Panginoon na makapanumbalik sa Kanya. Dahil pagdating sa mundo, pagdating sa tao, kung ang pag-aasawa ay mayroong isang nagtaksil, napakahirap ng pabalikin o ibalik ang ugnayan na iyon. Ngunit mapapansin natin sa pagitan ng Israel at ng Panginoon ay naroon pa rin ang pag-asa. Kailangang manumbalik sa Panginoon dahil ang bawat pagpaparusa, bawat problema ay maaaring dumating ng napakabilis. Nitong mga nakaraan ay gumagawa ako ng pag-aaral pagdating sa panahon tungkol sa panahon ni Jeremiah. Sa taong 627 ay tinawag siya ng Panginoon at sa taong 500 ay nawasak ang templo ng Diyos. Pinakawalan ng Diyos ang Juda. O kaya hinayaan ng Diyos ang Juda. Ang pagitan ng mga panahon na ito ay 40 taon. Matapos ang 40 taon, o sa loob ng 40 taon na iyon, ay hindi maunawaan ni Jeremiah kung bakit napakabilis na mangyari ang bawat pahayag na ibinibigay ng Diyos. Ang 40 taon ay hindi ganon kahaba, ngunit hindi rin ganon kaikli. Kaya ngayon, sa ating pagdalo ng pang-umagang debosyon, walang nakakaalam kung ano mangyayari sa iyo sa loob ng 40 taon. Hindi natin malaman kung ano mang maaaring mangyari sa ating buhay sa mga susunod na 40 taon. Walang nakakaalam. Ngunit ang ating Diyos ay buhay na Diyos. Siya ay hindi limitado ng panahon at ng oras. Masasabi natin na higit pa siya pagdating sa konsepto ng panahon at ng oras. Ngunit siya din ay narito sa mga panahon na ito. Sa buong kasaysayan ng tao ay naroon ang Panginoon. Ang Diyos ay higit pa sa panahon at sa buong daigdig. Kaya alam niya ang lahat. Ngunit
Totoo ring siya ay kasama natin kung kaya alam niya kung ano ang nangyayari sa ating buhay. Kung kaya sa kanyang pagpapahayag ng mga problema o sakuna na maaaring mapangyari sa Juda, hindi ito maunawaan ni Jeremiah. Hindi rin maunawaan ng Juda ang mga ito nang matanggap nila ang mensahe ng Diyos. Hindi makita ng mga taga-Juda ang pagdating ng mga sakuna sa kanilang buhay at sa kanilang bayan. Ngayon ay papasukin natin ang spiritual na mundo ng Jeremiah o spiritual na aspeto at kanya nang naunawaan kung ano ang nangyayari. Kanya nang naririnig ang tunog ng digmaan. Nakikita na niya ang signos ng mga hukbo. Kung kaya tinatawag niya ang mga tao na humingi ng tawad sa Diyos at pumunta sa kublihan ng Diyos. At si Jeremiah ay bigay na bigay pagdating sa pagkakatawag niyang ito. Si Jeremiah ay sa pakiramdam ni Jeremiah ay naroon siya sa digmaang iyon. Kung kaya ramdam niya ang sakit at ang bigat ng digmaan. Siya'y nagpapawis, siya'y nanginginig. Dahil pakiramdam niya'y nasa digmaan siya mismo. Kung kaya para sa kanya, siya ay nasa digmaang iyon. Ngunit ano ang naging dulo o kinahinatnan ng kabanatang ito? Sa verse 21, anong ginagawa ng mga tao doon? Sa verse 31, narinig ko ang daing gaya ng babaeng malapit ng mga anak. Ito ang taghoy ng naghihingalong Jerusalem na nakadipa ang mga kamay. Ang mga tao sa Zion ay katulad ng mga babaeng malapit ng mga anak na naghihingalo. At sabi sa dulong bahagi nito, ito na ang wakas ko, hayan na sila upang patayin ako. Si Jeremiah ay tila nasa pisikal na digmaan at kanyang nakikita ang pisikal na sakuna. Maraming mga tao ang nanginginig sa takot at naghihingalo dahil sa takot. Ang mga tao ay nahihimatay at iyon ang nakikita ni Jeremiah sa mga pahayag ng Panginoon. Aking iniisip na maaring nang umuwi si Jeremiah ay napakahirap sa kanyang matulog. Sa umpisa ng kabanatang ito ay nabanggit na naririnig ni Jeremiah kung ano man ang sinasabi ni Yahweh. At ang lahat ng sinasabi ni Yahweh ay dapat niya ding iproklama. At para kay Jeremiah ay wala siyang ibang magawa kundi ipahayag ang mga salita ng Diyos. Hindi lamang niya naririnig ang mga mensaheng ito, bagkus ay nakikita niya ang aktwal na itsura nito. Nakikita niya ang mga pangitain. Siya'y isa sa mga propeta na nakakakita ng mga pangitain. At naririnig ang lahat ng parte ng pangitaing ito. Siya'y tila nanonood ng 3D. Napakaingay, napakalakas, napakalungkot, nakakatakot-takot.
Ang lahat ay nawala at namatay at nawasak sa pangitaing nakikita ni Jeremiah. Kaya masasabi natin na si Jeremiah ay tila nasa pisikal na digmaan kung kaya wala siyang ibang magawa kundi ibahagi o ipahayag ang mga ito sa mga taga-Israel. Siya ay nagluluksa at siya ay nahihirapan. Ito po ang nilalaman ng ika-4 na kabanata. Hindi sinasabi sa kabanatang ito kung sino ang nakikinig sa pahayag ni Jeremiah. Ngunit ang kabanatang ito ay kamangha-mangha. Isipin na lamang natin kunwari tayo ay naglalakad sa daanan at mayroong isang tao na biglang nakipag-usap sa atin at bigla niyang ipinahayag kung ano ang kanyang nakita. Siya ay namangha, siya ay buong pusong nagkikwento, ngunit naroon ang takot, naroon ang sakit na kanyang nadarama at lahat-lahat. Isipin na lamang natin na mayroon tayong nakatagpang ganitong uring tao. Ngunit ano pa ang nakita ni Jeremiah o ang na mga bagay na naipahayag sa kanya? Ang ating simbahan ay papasok sa 40 araw ng pagpananalangin at pag-aayuno. Hindi lamang po tayo mananalangin at mag-aayuno para sa ating iglesia, kundi para din sa ating bayan ng Hong Kong, para sa Europe, dahil napuno na ang mundo ng kasalanan. Kung tutuusin, ang mga kasalanang ito ay hindi lamang makikita sa Juda. Ngunit bilang Hudyo ay maririnig nila kung ano ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit para sa mga taong hindi nakatira sa Juda, parehong sakuna ang kanilang mararanasan. Ngunit maaaring hindi nila ito maunawaan. Ano ang pagkakaiba ng Juda sa ibang mga bansa? Iyon ay ang maririnig nila kung ano man ang pahayag ng Panginoon. Alam ng Juda kung ano ang maaaring mangyari sa kanila at kung ano pang mangyayaring sakuna sa maraming mga bansa. Kung kaya sa atin ngayon ay ganun din. Para sa mga taong wala sa iglesyang ito, o kaya sa mga iglesia na nasa Europe ay maaaring hindi po nila alam kung ano ang nangyayari ngayon. Ngunit ngayon na tayo ay nasa 611 at nakikinig sa mensaheng ito, nakikita po natin o naririnig natin kung ano ang maaaring mangyari. Alam natin ang kalooban ng Diyos at alam natin ang resulta ng mga ito. Kung kaya tinatawag ni Jeremiah ang lahat na manumbalik sa Panginoon at humingi ng tawad habang may pagkakataon pa. At sa parehong paraan, tayo ay dapat na manalangin para sa Hong Kong at para sa mga bansa. Kung kaya ang mensahe ng Jeremiah ay napakalapit at may ugnayan din po sa atin. Ang kagulat-gulat na sakuna ay paparating, kailangan nating manumbalik at humingi ng tawad. Unang seksyon sa kabanatang ito ay mula verse 1 to 8. Tawagin ng mga tao na manumbalik at humingi ng tawad sa bawat kasalanan. Ang ikalawang section
Ang sakuna ay paparating, ito ang ating huling pagkakataon. Verse 19 to 21. Ito po ang dalawang seksyon ng Jeremiah chapter 4. Sa unang seksyon ay naroon ang pagsasabi na ang lahat ay mayroon pang pagkakataon na manumbalik sa Panginoon. Ngunit sa ikalawang seksyon, ang lahat, ang mga sakuna ay paparating na. Naway maging handa po tayo sa pagtanggap ng mga mensahe na ito. Maging handa po tayo sa pananalangin at pag-aayuno. Maging handa po tayo sa mensahe ng Panginoon. Ang unang section ay ang panawagan ng pagsisisi. Verse 1 at 2. Mga taga-Israel, kayo ay manumbalik at lalapit kayo sa akin kung inyong tatalukuran ng mga Diyos-Diyosan at mananatili kayong tapat sa akin. Magiging totoo at makatuwiran ang inyong panunumpa sa aking pangalan dahil dito'y hihilingin ng lahat ng bansa na sila'y aking pagpalain at pupurihin naman nila ako. Kung ikaw ay handang magbago, handang manumbalik, kayo ay mayroon pang pagkakataon. Sa verse 3, ganito naman ang sabi ni Yahweh, bungkalin ninyong muli ang napabayaang lupa, huwag ninyong ihasik ang binhi sa gitna ng dawagan. Bungkalin ang lupa. Ito ay ibig sabihin nito na matagal nang hindi pa nabungkal ang lupain. Na kahit pa ikalat nila ang mga butil doon, ang mga butil ay hindi tutubo o kaya lalago bilang halaman dahil hindi nabungkal ang lupa. Ang mga lupang ito ay tigang at wasak na wasak. O bitak-bitak, sorry. Kailangang pagugulan ng oras ang pagbubungkal ng lupain bago maaaring ihasik ang binhi doon. Dahil kung hindi, ang mga binhi ay hindi tutubo. Dito ay pinag-uusapan po ang espiritual na buhay. Madalas sa espiritual na aspeto ng ating buhay, tayo ay maihalin tulad sa lupain na hindi nabungkal. May mga binhi na nahasik, ngunit ang mga ito'y hindi lumalago. Kung kaya sinasabi ni Jeremiah na dapat mabungkal ang lupain sa ating buhay upang sa paghasik ng mga binhi ay naroon ang paglago. Ipinapakita nito ang ating araw-araw na buhay. Marami pagkakataon ay inihahasik natin ang binhi sa dawagan. At ang mga gawain nating ito ay mawawalan ng saysay. Wala tayong makukuhang ani. Ngunit maraming pa rin sa atin ang gumagawa nito. Hindi natin napagtatanto na naghahasik tayo sa napabayaang lupa. Nakakalimutan nating dapat bungkalin ang lupa sa ating buhay. Nararapat ang pagbubungkal upang magkaroon ng paglago, ng paglaki. Kaya ngayon, sinasabi po natin na kailangan nating ipanalangin ang Europe. Marami sa Europe ngayon o karamihan sa Europe ngayon ay hindi na naniniwala sa Panginoon. Nakalimutan na nila ang Panginoon.
Sila'y nakatutok lamang sa pera. Sila'y nakatutok lamang sa paggastos ng pera. Ano ang mga lupain na hindi nabungkal para sa mga taong ito? Kailangan nilang balikan ang kanilang kasaysayan at aralin at makita kung gaano kahalaga ang Panginoon. Kailangan nilang maalala kung paanong ang Kristyanismo ay nagsimula sa Europa noon panahon. Ngunit mapapansin natin na ang nangyayari sa Europe ngayon ay nangyayari din sa Southeast Asia, sa Amerika, at maging sa Hong Kong. Tayo'y tila naghahasik ng mga binhi sa mga lupaing hindi nabungkal, kung kaya tila walang saysay ang pag-aasik ng salita ng Diyos. Ito ay dahil nakakalimutan natin na hayaan ng Diyos na bungkalin ang lupain sa ating buhay. Ang lahat ay dapat na magsisi at magbago. Sa verse 5 to 8, hipan ang trumpeta sa buong lupain, isigaw ng malinaw at malakas. Kailangang ipakalat ang ipahayag sa buong Jerusalem at sa Juda. Kailangang hipan ang trumpeta sa buong lupain. Magsipasok ang mga tugod Juda at Jerusalem sa mga kublihang lungsod dahil paparating na ang sakuna mula sa hilaga. Sa verse 7, parang layong lumitaw ang magwawasak ng mga bansa. Lumakad na siya upang wasakin ang Juda. Ang mga lungsod nito ay duduruging lahat at wala nang manirirahan doon. Ang Diyos ang siyang paparating upang wasakin ang lupain. Kung kaya kailangang dumaing sa Diyos. Sa verse 8, magsuot kayo ng damit na panluksa, lumuha at manangis, sapagkat ang puot ni Yahweh sa Juda ay hindi makakalimutan. Nais ni Josiah na magkaroon ng spiritual na revival sa Juda. Kung kaya nagkaroon ng mga pagbabago sa lugar na iyon. Sinira niya ang mga Diyos-Diyosan. Sinira ang mga Diyos-Diyosan at maging ang mga templo para sa mga Diyos-Diyosang ito. Ito ang espiritual na pagbabago na ginawa ni Josiah sa lupain ng Juda. Ngunit, ang puso ng mga tao ay hindi tuwid at hindi totoo. Sila'y tila sumusunod sa Panginoon, ngunit sa puso nila ay hindi tunay ang kanilang pagsunod. Kung kaya sinasabi ng Panginoon na kailangan nilang magsisi at kailangan nilang magkaroon ng tunay at taos-pusong pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Sunod na section ay verse 9 to 31. Ang mga sinasabi dito ay ang mga bagay na maaaring mangyari matapos ang 40 taon. Sa taong 587 ay dumating ang mga taga-Babylonia upang sirain ang templo ng Jerusalem.
Ngunit kay Jeremiah ay nakikita niya ito ng paisa-isa. Hindi niya alam kung kailan mangyayari ang mga sakunang ito. At ang 40 taon ay maaaring mahaba o maiksing panahon. Kung ang mga taga-Juda ay hindi gumawa ng paraan upang manumbalik sa Diyos o kaya ay kanilang binaliwala ang mensahe ng Diyos, halimbawa ay ang dapat nilang pagbungkal sa lupain ng kanilang mga puso, ang mga sakunang ito ay maaaring biglang mangyari. Kung kaya ang mga bagay na ginawa ni Josiah at ng Jerusalem ay mawawalan din ng kabuluhan dahil ang kanilang puso ay hindi tunay at hindi tuwid. Kaya sinasabi ng Panginoon kay Judah, kailangan nilang manumbalik sa Panginoon at humingi ng tawad sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Sa verse 9 to 31, sinasabi dito ang iba't ibang mga sukuna at pagkawasak na mangyayari sa Judah na mula sa Panginoon. Sa verse 9, sabi dito, sa araw na iyon, masisiraan ng loob at matatakot ang mga hari at mga pinuno. Ang mga pari ay masisindak at magugulat ang mga propeta. Hindi ba't gumagawa na tayo ng mga pagtitipon para sa Panginoon? Tayo ay naghahanda, ngunit paanong tayo ay mapaparusahan pa din? Kung kaya ang mga propeta ay nagugulat, ang mga pari ay nasisindak. Tayo ay naghahandog na sa Diyos. Hindi ba't dapat mayroon na tayong kapayapaan? Ngunit paanong ang kapayapaan na ito ay nawala sa atin? Kung kaya nasindak at matatakot ang bawat mga opisyal, bawat propeta. Hindi sila handa sa digmaan na ito dahil pakiramdam nila ay nagawa naman nila ang dapat na paglilingkod at paghahandog sa Diyos. Pakiramdam nila ay mabibili ang kapayapaan mula sa Diyos. Sa isip nila, sa paggawa nila ng mga bagay na ito ay hindi sila magagapi o kaya maaano ng kahit anong kaaway. Sa verse 10, sinabi ko, Panginoong Yahweh, nilinlang ninyo mga taga-Jerusalem. Sinabi ninyong iiral ang kapayapaan, ngunit ngayon isang tabak ang nakaamba sa kanila. Alam po natin na hindi lamang si Jeremiah ang propeta sa mga panahon na iyon. Marami pang mga propeta sa lugar at sa mga panahon na iyon. At ang sinasabi ni Jeremiah ay tila nakakainis para sa ibang mga tao. At para sa ibang mga propeta, ang kanilang pinoproklama ay ang kung sila'y maghahandog sa Diyos, tatanggalin ang kanilang mga Diyos-Diyosan, ang lahat ng bagay ay magiging payapa. Ngunit iyon ay hindi totoo. Hindi sila magkakaroon ng kapayapaan tulad ng sinasabi ni Jeremiah. Kanilang sinasabi na natanggap nila ang mensahe sa Panginoon. Kung kaya sinasabi ni Jeremiah dito na kayo ay mapanlinlang. Sa pagdating ng mga sakuna ay hindi dapat natin sisihin ang iba. Hindi ba't sinabi ng propeta na ito na mayroong kapayapaan, ngunit bakit narito na ang mga sakuna at napakabilis pang mangyari? Ngunit kung tutuusin sa pagdating ng mga sakuna ay hindi natin marinig ang tawag ng Diyos, kung kaya mas madali ang magsisi o kaya ay manisi ng iba. Sa verse 11 at 12, mayroon na naman pong panibagong paglalarawan.
Hindi po ito tungkol sa leyon na darating upang lipulin ng Jerusalem, ngunit ang nabanggit po dito ay may umiihip mula sa disyerto, ang nakakapasong hangin patungo sa kaawa-awa kong bayan. Tulad sa atin dito sa Hong Kong, sa tuwing may bagyo, masasabi ng karamihan sa atin kung mayroong bagyo. At sa verse 11, nabanggit po dito na mayroong hangin patungo sa bayan ng Juda. At ito'y umaihip mula sa disyerto, nakakapasong hangin. Ito ay nakakapasong hangin. At sinasabi ng Diyos dito ang kanyang hatol para sa Juda. Masasabi ng lahat na ito ay napakaseryoso. Sa verse 13 ay panibagong paglalarawan na naman ng sakuna ang nabanggit. Masdan ninyo, dumarating na parang mga ulap ang kaaway. Parang ipo-ipo ang kanilang mga karwaheng pandigma. Mabilis pa sa agila ang kanilang mga kabayo. Ang mga karwahe, ang mga kalaban, hukbo ng kalaban ay paparating. Ang lahat ng mga ito ay nangyayari ng napakabilis. Naririnig ni Jeremiah ang lahat ng mga ito. Kung tutuusin, ang Jerusalem ay hindi walang laban sa Babylon. At wala na silang ibang magawa kundi sumuko dito. So verse 14, talikdan mo Jerusalem ang iyong mga kasalanan upang maligtas ka. Hanggang kailan ka mag-iisip ng masama? Sa napakahirap na sitwasyon na ito ay maaari pa ring manumbalik ang Jerusalem. Maaring huli na, ngunit naroon pa rin ang pagkakataon na manumbalik. Hanggang kailan ka mag-iisip ng masama, sabi sa verse 14. Sa verse 15 to 18, narito na ang maraming mga tunog. Dumating ang mga tagapagbalita mula sa Dan at sa kabundukan ng Ephraim, dala ang malagim na balita. Ang boses mula sa hilaga ay paparating na sa Ephraim, pagkatapos ay sa Jerusalem. So verse 16, bigyang babala ang mga bansa at sabihin sa mga Jerusalem, dumarating na ang mga kaaway mula sa malayong lupain at sumisigaw ng pakikidagma laban sa mga lungsod ng Juda. Maraming tao ang nasa kapaligiran at sila ay nagtatanggal, nagbubungkal, nagtatanggal ng mga damo, o kaya inaayos ang kanilang mga hayop. Kung kaya ang mga magsasaka ay nag-aayos ng kanilang mga sakahin. Ang Jerusalem ay nagrebelde sa Panginoon. Ikaw na rin, Juda, ang dapat sisihin sa parusang darating sa iyo dahil sa iyong mga kasalanan, sabi sa verse 18. Verse 19 to 22, si Jeremiah ay umiiyak. Naniniwala ako na si Jeremiah ay umiiyak at nagluluksa. Ang hapdi ay hindi ko halos matagalan, kumakabog ang aking dibdib. Naririnig ko ang tunog ng mga trumpeta at ang sigaw ng digmaan.
Ang lahat ay tila totoo sa paningin ni Jeremiah. Hindi lamang niya nakikita ang nangyayari, kundi naririnig niya rin ito. Sa verse 20, sinabi dito, sunod-sunod ang mga kapahamakang dumarating sa bayan, bigla na lamang bumabagsak ang aming mga tolda at napupunit ang mga tabing. Ibig sabihin nito, ang lahat ng mga tahanan, ng mga tirahan, mga tolda ay nawasak. Naririnig nila ang tunog ng mga trumpeta. Masasabi po natin na ang mga trumpetang ito ay mula sa hukbo ng mga kaaway. Ngunit sinasabi ng Diyos, tignan mo, sinabi ni Yahweh, napakahangal ng aking bayan, hindi nila ako nakikilala. Tulad nila ay mga batang wala pang pangunawa. Sanay sila sa paggawa ng masama, ngunit bigo sa paggawa ng mabuti. Verse 22. Ibig sabihin nito na hindi maunawaan ng Jerusalem kung paano maging mabuti. Hindi nila maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng panunumbalik sa Diyos. Verse 23 to 26, ito po ay tungkol sa higit pang pagkawasak. Ang uri ng pagkawasak nito ay tila hindi ito nalikha noon pa. Pagkatapos ay tinignan ko ang daigdig, wala itong hugis o anumang kaanyuan at sa langit ay walang anumang tanglaw. Matatandaan po natin sa Genesis, ang mundo ay walang hugis at walang kaanyuan. At masasabi natin na ito ang pagbabalik ng paglikha ng Diyos. Ngunit dahil sa mga digmaan, ang lahat ay bumalik sa pagiging walang hugis at anyo. At ang langit ay walang anumang tanglaw. Tumingin ako sa mga bundok at mga burol at ang mga ito ay nayayanig dahil sa lindol. Verse 25, wala akong makitang tao, wala kahit isa, pati mga ibon ay nagliparan na. Ang mga saganang lupain ay naging disyerto, wasak ang mga lungsod nito dahil sa matinding puot ng Diyos. Ito po ang nangyari sa Juda. Ang lahat ay nasira at nawasak. Ang lahat ay bumalik sa kawalan ng hugis at anumang anyo. Ito po ay tungkol sa sakuna ng buong mundo. Ang lahat ng mga ibon, ng mga lupain, ang mga bundok ay nawala at nawasak. Sa huling parte ng kabanatang ito, nagtanong si Jeremiah sa verse 30. Jerusalem, ikaw ay hinatulan na, bakit nakadimit ka pa ng matingkad na pula? Si Jeremiah ay nakaharap sa mga tao. Kausap niya mga tao noong araw at hindi ang mga tao matapos ang 40 taon. Ang mga tao doon ay nakasuot ng matingkad na pula, may mga alahas, ang mata nila ay may mga pintang pampaganda. Ngunit ang lahat ng ito ay mawawala, ang lahat ng ito ay mawawala ng saysay lalo na sa pagdating ng digmaan. Sa pagdanas nila ng digmaan, ang lahat ng mga ito, kagandahang ito ay mawawala. Ito ay maihahalin tulad sa paghahasik ng binhi
sa hindi nabungkal na lupa. Kung kaya pinapaalala ng Diyos na dapat mabungkal ang lupain sa ating mga puso at magkaroon ng pagbabago sa atin. Dahil ang sakuna, ang hatol ng Diyos ay maaaring biglang mangyari sa isang tao at sa isang bayan. Nang matanggap ni Jeremiah ang mensahe ng Diyos ay hindi siya nanahimik. Ngunit sa tingin ba ninyo ay tinanggap ito ng mga tao nang ipahayag ni Jeremiah ang mensahe ng Diyos? Naway tulungan po tayo ng Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay tumayo at hilingin natin sa Diyos ang kanyang tulong. Una ay dumulog po tayo sa Kanya upang tayo ay makapanalangin. Magkaroon po tayo ng dalisay na puso at ating unawain na kailangan po nating humingi ng tawad. May mga pagkakataon na hindi natin alam kung paano manumbalik sa Kanya, ngunit hilingin natin ang Banal na Espiritu ang siyang tumulong sa atin, dahil siya ang makakatulong sa atin upang maunawaan ang ating mga kasalanan. Tayo po ay umiyak sa Diyos at manalangin sa Kanya. Tayo ay umiyak sa Diyos at naway maliwanagan tayo ng Banal na Espiritu at siyang magbigay inspirasyon sa atin. Tayo ay makinig sa Diyos. Tayo ay humingi ng tawad sa Panginoon.
Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Ang lahat ng mga sukuna ay narito na. At ang salita ng mga propeta, nang ipahayag niya ang mga ito, nakita niya ang mga pangitain sa mga susunod na taon. Nakita niya na ang lahat ng tao ay puno ng takot. Nakita niya ang mga mangyayari sa huling mga taon. Naroon ang pagtawag ng mga propeta na aming lisanin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Tayo po ay lumuhod at sa pag-awit natin sa kantang ito ay hilingin natin na tayo ay tulungan ng Banal na Espiritu. Hilingin sa Banal na Espiritu na tanggalin niya ang tungis sa ating mga puso. Panginoon, buong pagpapakumbaba po kaming dumudulog sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos. Upang kami ay magsisi sa aming mga kasalanan. Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Kailangan naming malaman ang aming mga kasalanan, kung kaya, O Diyos, tulungan mo kami. Panginoon, ganito ang sinasabi ni Yahweh sa Israel, sa tao ng Hong Kong, sa mga tao ng 611. Ngayon ay kailangan po nating bungkalin ang ating mga napabayaang lupa at huwag ihasik ang binhi sa gitna ng dawagan.
Ngunit ngayon ay marami tayong pinagkakaabalahan. Kung kaya naman humingi tayo ng tawad sa Panginoon dahil siya lamang ang nakakaunawa ng bawat nating sitwasyon. Ikaw lamang, Diyos, ang nakakaalam ng kadiliman sa aming mga buhay at sa aming mga puso. Kami ay nawala na ng pakiramdam at naging ignorante. May mga pagkakataon na nagtatanong pa kami kung ano bang mga kasalanan na gawa namin. May nagawa ba akong kasalanan? May nagawa ba akong mali? Kung tutuusin araw-araw, sa totoo lamang ay araw-araw ay puno po tayo ng kasamaan, puno po tayo ng masasamang bagay sa ating puso. Ngunit ngayong araw, pinapaalala mo kami, O Diyos, na humingi ng tawad agad sa iyo. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay pinapaalalahanan ng Diyos ngayon, kung ikaw ay nagtatago pa rin sa mga kasalanan o kaya nagtatago ng mga kasalanan, maaaring sa puso mo ay naroon ng selos, pakikipagkompetensya, pagsasalita ng hindi maganda, pagkakaroon ng panghuhusga, mataas na pagtingin sa sarili o kung ano paman. Tayo po ay humingi ng tawad sa Diyos ngayon. Panginoon, ako ay dumudulog sa iyo dahil pinaalalahanan mo kami na manumbalik sa iyo at isuko ang aming mga puso sa iyo. Ngunit madalas, ang aming puso ay walang pakiramdam, wala na kaming pag-ibig para sa iyo. Gayong kami ay naglilingkod sa iyo, ngunit sa kaloob-looban namin ay wala na doon ang init ng pag-ibig sa iyo. May mga pagkakataon na nakatuon lamang ako sa paglilingkod at kung saan ako may responsibilidad, ngunit ako'y bigo sa pagsuko ng lahat ng bagay sa iyo at sa pagsunod ng iyong kalooban sa bawat aspeto ng aking buhay. May mga pagkakataon na ang aking puso ay hindi tunay na nakaugnay sa iyo. Panginoon, patawarin mo ang bawat naming mga pagkukulang at kasalanan. Gaano pa katagal namin pananatilihin ang mga masasamang bagay na ito sa aming mga puso? Panginoon, tanggalin mo ang dungis sa aming mga puso. Gaano namin katagal na pananatilihin ang lahat ng ito sa aming mga puso? Mga pagkakataon na kami ay nalulungkot, hindi dahil sa kung ano sinasabi ng ibang tao sa amin, na sa tuwing kami ay humaharap ng mga sitwasyon
o paghihirap sa aming buhay, ay nakakalimutan namin kung paano mo kami tinulungan. At sinisisi ka lamang namin, kami ay nagrereklamo sa iyo. Aming iniisip na, O Diyos, bakit hindi mo ako tinutulungan? Mga kapatid, hanggang kailan po natin pangahawakan ang mga masasamang bagay na ito sa ating puso? May mga pagkakataon na ang mga bagay sa ating paligid ay wala namang ugnayan sa atin. Dumadalo tayo ng mga debosyon, ng mga service, ng mga cell group, napaka-relihiyoso natin. Ngunit sa mata ng Diyos ay maaaring hindi pa rin po siya natutuwa sa atin. Dahil nakatingin lamang tayo sa kung anong nagagawa natin sa paglilingkod natin at hindi tunay ang ating ugnayan sa Kanya. Puro tayo paggawa, puro tayo paglilingkod, ngunit sa mga pagkakataon na mayroon tayo ay babad tayo sa YouTube, sa mga online na bagay, sa mga social media, at napakalayo ng ating relasyon sa Diyos. Panginoon, naway mahabag ka sa amin. Napakamali na naroon ang karunungan namin sa paggawa ng mali, ngunit hindi namin magawa kung ano ang tama sa harap ng Diyos. Ang buong mundo ay nasa gapos ng kaaway, ang buong mundo ay nagkakasala at puno ng pagnanasa. Sa India ay mayroong isang sitwasyon na mayroong isang babae na hinalay hanggang sa siya'y mamatay. Panginoon, nakikita mo kung gaano kalala ang sitwasyon ng mundo na maging ang otoridad ay walang magawa para sa bagay na ito. Panginoon, ganito ang sitwasyon ng mundo ngayon. Maging ang Amerika na malakas ang pundasyon pagdating sa Biblia, ngunit ngayon ay marami na ang hindi namumuhay ng ayon sa Biblia o kaya ay nagtuturo ng ayon sa Biblia. Tayo ay umiyak sa Diyos, ay tumangi sa Kanya. Makikita natin na napakagulo ng mundo ngayon, ngunit anong ginagawa natin bilang mga Kristiyano? Panginoon, kami ay umiiyak sa iyo. Kami ay umiiyak sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos. Tayo ay maggising sa lahat ng mga kasalanan na ito. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, O Diyos, na maibalik ang uri ng pag-ibig na mayroon kami sa iyo. Panginoon, kailangan ka namin. Ang mundo ay papunta na sa labis na pagkakasala. Kami ay mga Kristiyano, mga Levita, mga pari, ngunit ano ang ginagawa namin? Panginoon, kami ay umiiyak at tumatawag sa iyo. Panginoon, buksan mo o pakita mo ang daan sa amin. Kahit sa mga sitwasyon, O Diyos, na hindi namin alam kung anong aming gagawin, tulungan mo kaming manalangin. Panginoon, nakita mo ang nangyari sa Olympic Games, ang uri ng mga presentasyon na mayroon sila. Sila'y bansa na nakakakilala ng iyong mga salita, ngunit ganito na ang nangyari sa kanila. Ang lahat
ng mga nangyayari sa mundo ngayon ay hindi naayon sa iyong kalooban, O Diyos. At marami ng mga bagay na hindi nakakatuwang nangyayari sa Europa. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ipanalangin po natin ang politikal na aspeto ng mundo, ng Europa, at idalangin sa Diyos na iligtas ang iba't ibang mga bansa, lalo na sa Europa, dahil doon nagsimula ang Kristyanismo, ngunit ngayon, ang lahat ng mga iglesia ay naging tigang, at marami ng mga iglesia ang walang mga pagtitipon. Panginoon, amin pong ipinapanalangin ang bawat mga bansa. Mga kapatid, kung ang iyong kaarawan ay mula January to March, inyo pong ipanalangin ang Europa para sa mga pinanganak mula May hanggang August. Ipanalangin ang lahat ng digmaan na nangyayari ngayon. Ipanalangin maging ang eleksyon na magaganap sa Amerika. Atin pong ipanalangin ang Europa, ang bawat digmaan na nangyayari ngayon sa mundo. Ipanalangin ang Amerika, ang eleksyon na magaganap sa Amerika. Panginoon, patawarin mo ang bawat naming pagkakasala. Kahabagan mo, Panginoon, ang Europa. Panginoon, patawarin mo ang aming mga kasalanan. Mayroon kaming karunungan na gawin ang mga sasamang mga bagay, ngunit hindi namin alam kung paano gawin ang tama. Ngayon, sa nakikita namin mga digmaan sa mundo ngayon, marami mga inosenteng tao ang nasawi, at maging ngayon sa eleksyon ng Amerika at sa nangyayari sa Europa, ang lahat ng ito, ang mga bayan na ito ay mga Kristiyanong bansa na nagsimula sa paniniwala sa Diyos, ngunit ngayon ay nagbago na sila. Panginoon, tulungan mo sila na manumbalik sa iyo. Tulungan mo sila na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Panginoon, daing namin ang iyong habag at biyaya.
Panginoon, muli mong ibalik ang Europa. Marami silang mga naging misyonaryo at maraming mga mananampalataya ang nagmula sa lugar na ito upang iproklama ang iyong salita. Panginoon, naway ibalik mo ang apoy ng pagpapalaganap ng iyong salita sa lugar na ito. Naway ang pag-ibig nila sa iyo ay manumbalik. Panginoon, iyong pagpalain ang US, lalo na ang paparating na eleksyon pagdating sa presidente, sa kanilang pagluluklok ng presidente. Iyong piliin, O Diyos, ang nararapat na presidente para sa bayang ito. Ikaw ang pumili, O Diyos, ng nararapat na otoridad at mga leader sa bansang ito. Panginoon, ang iyong kaharian ang siyang maghari. Sa verse 5, hipan ang trumpeta sa buong lupain, isigaw ng malinaw at malakas, mga taga-Juda at taga-Jerusalem, magsipasok kayo sa inyong mga kublihang lungsod. Ngayon ay maaari po tayong lumakad sa paligid at atin pong iproklama ang salita ng Diyos, iproklama ang hustisya at katuwiran na nagmumula sa Diyos. Manalangin po tayo sa bawat sulok ng simbahang ito. Tayo ay banal na bansa, tayo ay tinawag na pari ng Diyos at atin pong ipakakalat, ipahahayag ang salita niya. Kailangan po nating pangunahin ang mga tao na pumunta sa kublihang lungsod. Para sa ating shofar team, maaari po kayong pumunta sa gitna at hipan ang trompeta. Ang paghuhusga ng Diyos ay paparating na, kung kaya kailangan po nating humingi ng tawad sa Diyos, kailangan nating magbago, kailangan po nating pumunta sa kublihang lungsod ng Diyos. Pitong beses po na hihipan ang shofar. Sa pag-akyat sa entablado ay nangangahulugan ito ng pagpasok sa kublihan lungsod ng Diyos. Bilang kinatawan ng mga tao sa buong mundo at ng Hong Kong, tayo po ay pupunta sa stage bilang hudyat ng pagpunta sa kublihang lungsod ng Panginoon. Panginoon, kami ay tatakbo sa iyong kublihang lungsod dahil ikaw ang tapat na Diyos. Ikaw ay hindi nagbabago. Bitbit din po namin ang aming mga kapatid, ang aming mga kapatiran, ang aming pamilya. Panginoon, naway dalisayin mo ang aming mga puso, tulungan mo kami. Kami ay tatakbo sa iyong kublihan. Kahit ano pa mang mangyari sa mundong ito, kami ay tutugon sa iyo, kami ay titingala sa iyo dahil ikaw ay ang mabuting Diyos. Panginoon, kami ay tatakbo tungo sa iyo. At amin pong patuloy na ipoproklama, ipapahayag ang iyong mga salita. Kami ay lalayo sa mga kasalanan upang maipanalangin po namin ang iyong mga tao at kaharian. Itaas po natin ang ating mga kamay at magpuri sa Diyos.
Tayo po ay manalangin. Diyos Amang nasa langit, kami ay nagpapasalamat sa iyo sa pangungusap sa amin sa pamamagitan ni Jeremiah upang kami ay makapanumbalik at makahingi ng tawad sa iyo. Maraming salamat sa iyong mga pangako sa amin na kung kami ay manunumbalik at humingi ng tawad at tanggalin ang mga Diyos-Diyosan ay hindi na kami mawawala pa. 指着永生的耶和華起誓，指着永生的耶和華起誓，列國必因耶和華稱自己有福， Ang iyong mga tao ay mapagpapala. 也必因他誇耀。我哋同你祝福你嘅話， Panginoon, naway pagpalain mo ang mga salitang natanggap namin. Tulungan mo kami, O Diyos, na manumbalik sa iyo, natanggalin ang mga Diyos-Diyosan sa aming mga puso, upang hindi kami mag-aasik ng mga binhi sa dawagan. Panginoon, bigyan mo kami ng ganitong pananabik na bungkalin ang puso sa aming bungkalin ang aming mga puso. Ayusin mo, O Diyos, ang tigang naming mga puso, lalo na sa mga aspeto na hindi ayon sa iyo. Panginoon, tinatanggap ka namin sa aming mga buhay. Dahil ang lahat ng ito ay magiging mataba muli. Tulungan mo kami, O Diyos, na manabik sa iyo upang anumang bagay na ihahasik namin ay lalago. Sa tulong ng iyong kabutihan at luwalhati, tulungan mo kami, O Diyos, na ibalik ang aming puso sa iyo. Tulungan mo ang China, ang Amerika, ang Europa, ang Asia na manumbalik sa iyo. Tulungan mo ang buong mundo, buong daigdig na manumbalik sa iyo. Iyong pagpalain ng media na magkaroon ng takot sa iyo upang pagpalain ang iba't ibang mga bansa at hanapin ka. Naway makasunod ang lahat sa iyo. Iyong pagpalain ng iyong mga salita. At samahan mo kami, O Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito pa nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.